Magandang gabi sa inyong lahat. Bibigay lang ako ng kaunting information about dito sa crankshaft. Ayan. Napakadami ko nang nagawang sigunyal at unit ng motor. So, ibabahagi ko lang kung ano yung aking nalalaman dito sa sigunyal. Maaaring meron ng mga video na makikita kayo dyan, pero try nyo to. Baka sakali namang may matutunan kayo sa BSB Mototech Vlog. Yung runout na tinatawag, yun yung ikot nitong sigunyal side by side. So, gaano nga ba ka-importante yung sinasabing balance o yung ikot ng ating sigunyal? Number 1 dyan, ang balance, kapag ka-perfect yung ka-balance ng sigunyal, stable yung kanyang ikot at less vibration sa ating makina. So kapag ka nawala sa runout itong ating sigunyal, nagkakameron siya ng knocking. Bukod sa nagkameron siya ng knocking, ay yung ating makina ay napaka-vibrate kapag pagkawala sa balance yung ating sigunyal. Ano ba yung nangyayari kapag wala sa balance? Ano ba yung mga maaapektuhan na piyesa sa loob ng ating makina? Unang-una dyan, yung bearing. Ayan. Kapag wala sa balance yung ating sigunyal, maapektuhan yung bearing. Kasi yung bearing niyan, tuwid na tuwid dyan pagdating sa ating crankshell. Yung ating crankshell, pinapasok itong bearing na to at ito ay walang kalog. So naka-straight lang. Ngayon, kapag ka nag-wiggle yan, nawala sa balanse yung ating sigunyal, yung mga bulitas na nandyan sa loob, yung mga bilog-bilog na yan, tumatabingi yan. Tendency niyan ay nagkakameron siya ng knocking o yung para nagngangalutang bakal, sabi nga ng iba. Yun yung nangyayari sa loob. Sa pa dyan, yung ating ikot nitong connecting rod ay wala din sa balanse, kasi nga yung pin ay wala sa tamang posisyon. Ito yung pin, dito siya nakalagay. Ayan, nakatabingi din yan. So ang next na madadali sa atin dyan ay yung ating cylinder head block, kasi yung dapat na ikot itong connecting rod na tuwid ay nagkakameron siya ng pagtabingi, kasi nga wala sa tamang alignment yung ating sigunyal. Mangyayari doon, kakayo din, makakayod yung cylinder head block, yung pinaka liner noong ating mismong block, makakayod. Tapos makakayod yung piston. Mangyayari doon, mag-overheat, ayun, kakapit hanggang sa mag-loss compression na o mag-stuck yung ating makina. So, napaka-importante mga master ng balance. At yan ay kailangan kapag ka magpapagawa kayo ng sigunyal, hanggat maaari ay gamitan nyo ng tamang tools. Kailangan makita nyo din na ginagamitan siya ng tamang tools, hindi yung kawad-kawad lang, kasi kalimitan ay kawad yung ginagamit. So ngayon, makabagong panahon na, marami nang lumalabas. Although ito, napakatagal na naman tong dial gauge indicator, pero ewan ko ba, hindi pa rin gumagamit yung iba, samantalang nandyan lang naman at murang halaga, then makakaganda dun sa trabaho. Siguro hindi lang siguro bihasa na gumamit nitong dial gauge indicator na to, kaya hanggang ngayon kawad pa rin yung ginagamit nila. Ayan, ano. Pero hindi ko naman inaano yun, kasi yun yung mga
sinaunang technique ng ating mga master na mekaniko dyan. Marami pa rin talagang mahuhusay kahit na yung kawad. Pero yun sa mga baguhan, mas mainam na gumamit kayo nitong dial gauge indicator para makuha nyo talaga yung balanse. Bukod doon, sa balance, kailangan sukat din. Madaming tinitingnan nitong ating crankshaft. So meron tayo ditong tinatawag na side big end at saka itong upper big end natin. Itong clearance, kapag ka nagpa-press kayo ng sigunyal, hindi lang siya basta clearance, may mga tamang sukat yan. So hindi maaaring sobrang hapit, hindi din naman maaaring sobrang luag. Kapag ka sobrang hapit yung nangyayari, lalo na kapag ka kayo ay nagpalit ng rod, minsan ang pinapalit pang rod ay yung mga ibang brand na nasubukan ko na kumakapit kasi umiipit. Pag sinalpak nyo to sigunyal, okay nung ikabit, pero pag napasobra yung clearance, sumaga dito sa may kanyang big end, pag naipit, ayun, gapak, buong sigunyal ang papalitan kasi yung surface nito sa tagiliran ay kinakayo din. Dapat yan makinis na makinis. So yung clearance nito guys ay napaka-importante itong sa big end natin, kasi yan dapat magpanapanabay. Kung straight, dapat straight din yan. Pagdating dun sa may side, ay habang umiikot yung ating sigunyal, hindi siya nakalapat, dapat nakasenter lang yung ating mismong connecting rod para pagdaan ni piston doon sa liner, pantay na pantay din yung kayod at doon magtatagal yung makina. Ayan, tapos yung ating oil catch can, ayan, ito lagi kong sinasabi, ayan, kapag ka magpapapress ay dapat laging malinis. So yun lang naman ang sa balance. So napaka-importante niyan, sobrang importante. Dapat nakabalance yung ating crankshaft para magtagal yung ating makina. So ayun kung naguguluhan kayo sa aking konting explanation, konti lang naman yan, marami pa kayong mapupulot dyan guys na do sa mga ginawa kong video. Yun lang. Kapag magpapapress kayo, make sure na nakabalance ng ayos para hindi kayo magdalawa-dalawang biyak o magpadalawang biyak kung kayo manimekaniko o hindi. Ayan itong sporty, madali lang palapatin, ika nga. Dali lang siyang kuhanin yung perfect run out. Pero doon sa ibang mga crankshaft gaya ng Barako, Sniper 135, Sniper 150, yan, matitigas ang mga yan. 135, napakatigas ng side niyan, side bearing. So ayun, dito na lang. Thank you for watching, and please subscribe to my YouTube channel at hit mo yung notification bell para maging updated ka sa mga new videos na i-upload ko. So thank you.